The refining pot is for silver, and the furnace is for gold, but the Lord tests the hearts of men. Proverbs 17 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayo ngayong i-analyze na marker. Napakaganda nito. Ito ang peephole at telescopic hole. Magkaiba ang dalawang ito. Kaya ito ang ating bigyan ngayon ng analysis at meaning, ang pagkakaiba nitong butas na ganito at yung butas na medyo mahaba at pabilog, parang binarina. Yun ang tinatawag na telescopic. Itong narito sa video ngayon, ito yung peephole or silipan, parang bintana lang. Ayan, mamaya ay gagawa tayo ng ilustrasyon nito. Pwedeng marker for treasure ito, ang mga ganito. Kunting ano na lang, hanap pa ng ibang signs, counter sign ito. Kapag meron sa lugar, ay diyan yung masabi na legit markers at legit site ang meron kayo. Okay, kasi ang mga butas ay pwedeng gawa lang ng nature. Katulad nito, pwedeng nature ang gumawa niyan. Pero kapag may paris yan at counter sign sa unahan, nagka-counter sa kanya, meron siyang katapat na isa pang marka. Pasapasa kasi yan, hindi pwedeng isa lang ang iminarka ng hapon. Merong 2 hanggang 3 at minsan marami pa na marker na nakapalibot sa lugar para matukoy talaga kung saan ibinaon. Kasi kahit ang mga hapon babalik dyan, ang babalik kasi dyan ay mga apo na yan ng mga sundalo noon. Alangan naman na babalik pa yung 100 years old na, diba? Ay ugod-ugod na yun. At may ano na yun, Alzheimer, hindi na yun makaalala pa sa lugar. Kaya ang nilalagay nila sa mga mapa ay mga signs na tanging yung gumawa lang ng mapa ang nakakaalam ng mga symbols na inilagay nila sa mapa. So kahit hapon ay hindi makakuha sa eksaktong ano niyan, meaning. Ito yung tinatawag ng iba na anchor, kasi parang anuhan siya, talian siya ng lubid ng barko, di ba? Mamaya paliwanag din natin yan, yung ganyan na butas. Kung paano sabihin, paano natin masabi na treasure marker ang ganito. Kasi merong ganyan din sa nature. Marami akong nakikitang ganyan. Pwede rin. Ang missing lang dito sa video na ito ay litra. Yung talagang chinisil, yun ang hinahanap natin. Yung chisel na sign. Kasi pwedeng tubig kasi ang nag-carve ng mga ito eh. Kaya nagiging forma. Kaya sabi ng ng kasama ko na hunter, na wag natin dagdagan ang ating imaginasyon. Sabi rin niya ng partner na treasure hunter na ang Pilipino daw ay mahilig mag-imagine ng mga sign. Sobra-sobra. Imbis natural lang ay sasabihin na talagang legit. Katulad nito, ayan paano ba natin malaman na binari na yan? Na totoo yan, na man-made? Pwedeng nature kasi ang bumutas nun. So kailangan talaga natin ng masusing pagkilatis ng mga marka. Kung man-made ba o nature-made. Lalo na ang mga butas, marami talagang butas sa bato. Sa tagal ng panahon, ang mga bato ay may mga bilog na pattern. Kaya hahanapan natin yan ng kaparis. Ang mga magsasabi na talagang legit marker ay kapag merong kanji karakter, merong isa sa mga English alphabet katulad ng ABCD, XYZ hanggang katapusan ng litra. Kapag merong ganyan, ginagamit kasi yan sa treasure. Kapag may ganyan lang, kahit isa lang, kahit letter B lang, ang letter X ay napaka-common yan. Kaya maghanap tayo ng mga letra na hindi common sa nature. Ang X at Y common sa nature yan. Ang W ay minsan ay marami din na nature made.
Pero yung letrang R, minsan lang yan, di ba? Letter S, ayan. Kasi ang karamihan na ginagamit ay X eh. Para malaman na diyan, kaya X. Y for tunnel, X for target, W for water, M for underwater, ganyan. May mga kahulugan yan eh. Kaya, yan ang ating hinahanap. Katulad nito. Mga butas kasi ang narito, mga peepholes, telescopic, anchor tunnel marker, ganyan. So, pwedeng nature lang siya. Kaya, hanap tayo ng mga countersign ito. Okay, so ito na ang ating ilustrasyon. Tayo na ay magbigay ng analysis nito. Partially. Okay mga katiyats, umpisahan natin dito sa ito. Isa ito sa mga sign doon. Kung tingnan natin ay maganda, di ba? Merong dot at merong malaking butas. Ngayon, para malaman natin kung marker talaga ito, ay anong gawin natin? Una, hukayin natin ang gilid ng bato. Ito, tingnan natin kung malaking bato ba yan sa ilalim ng lupa. Ganito yan. Ito yung nakausli, nakalitaw lang yan. Ito yung kanyang symbol or sign na nakalagay. Treasure marker yan kapag malaki sa ilalim yan, nakaganyan. Ano bang na-imagine nyo sa kanyang itsura? Kapag ganyan, ang bato malapad sa ilalim at pabilog. Pag ganyan, no? Considered na yan as salakot. Ang salakot ay talagang treasure under yan. Sa baba talaga nito. 5 to 7 meters yan kapag mga salakot markers. Marami nang nakakuha niyan. Ngayon, kung maliit lang yan na bato, ito na bato. Ito na bato. Ayan, kung nakalagay lang yan dyan sa sa lupa na ganito lang siya, ganito. Ayan, at pwede siyang matanggal diyan ng isang tao, dalawang tao, pwedeng buhatin yan. Pwedeng ibahin ang posisyon, hindi yan marker. Ang marker ay dapat hindi natitinag, talagang malaki yan sa ilalim ng lupa. Kahit na ang nakausli ay maliit, basta't malaki sa ilalim. Yung hindi siya natitinag ng baha, ng bagyo, hindi nabubuhat ng dalawang tao. Yan ay mga marker. Pero kapag nabubuhat, take note na kapag nabubuhat ang marker, kahit na maganda ang nakatatak diyan, ay hindi yan marker. Kasi bakit nabubuhat? Na pwedeng ikutin yan, di ba? Pag iharap mo doon sa ibang direksyon, ay mabubuang ng yan, mag-analyze niyan. Okay, so ito, tingnan nyo kung drill hole, kung yung binarina ba talaga, perfect ba talaga ang butas. At kapag ganon na drill ang gumawa, alangan naman na silisilin mo yan para magagawa ka ng bilog na butas, hindi barinahin mo. Binabarina yan ng mga Hapon, mga ganyan. Ngayon kung tingin nyo ay hindi gawa ng drill bit, at dito ay napaka-smooth, walang bakas ng tool marks. Walang tool marks. Ibig sabihin, nature lang ang bato na ito. Natural lang. So, pwedeng hindi siya marker. Okay, punta tayo sa ibang sign na narito sa video. Okay, ito ang tinatawag natin na peephole or parang bintana lang. Ang maganda dito ay kwadrado siya. Ayan, nagaganyan. So, kandidato na kaagad, di ba? Ganyan ang pagkilatis sa mga butas. Ngayon, kung ang butas ay parang ganito lang, random lang na shape, sabihin natin ay ganito lang, random shape na butas ganyan. Hindi primary shape, ganyan. So, nature lang yan. Kahit butas yan, hindi yan peephole. Ito ang mga peephole na pwedeng bilog yan, pwedeng triangle, at pwedeng square. Gumagamit kasi ang Hapon ng tatlong primary shapes. Ang primary shapes ay bilog, triangle, at square. Ginagamit yan. Lahat ng mga yan ay nagsasabi na treasure on the spot kapag meron yan. Okay, anong meron dito? Ang meron dyan ay ito.
linya, nakalinya yan doon, nakaganon. Ibig sabihin dalawa lang ang pwede rito. Pwedeng doon tayo pupunta sa tinitingnan yan kapag sisilip tayo diyan kasi peephole, kung anong makita natin direkta sa ating mata, yun ang spot na inspeksyonin. Kaya kung papunta doon, dahil narito yung linya, ay tingnan nyo yung wall. Sa tingin ko nagaganito to eh. Ito yung butas. Andin dito may malaking bato. Kaya pag tingin mo dyan, pag silip mo, tagos dyan ang paningin mo, tingnan nyo ito na parte. Masuhin nyo, kung may metal detector, i-detect nyo ang dingding ng malaking bato. So dito kayo sisilip. Okay, kayo yan. Ayan. Okay, ngayon, tingnan ang angle ng butas. Kung yan ay paganyan na angle pababa, so ibig sabihin na sa baba. At dito na direksyon. Ngayon, kung ang baliktad yan, kung dito pababa ang direksyon ng butas, so ibig sabihin na sa kabila ang item. Okay, katulad nito, kita nyo itong linya dito. Ito na linya ay pwedeng nagturo yan ng papunta dito sa kanyang baba. Pwedeng doon ang sisilip sa kabila at dito papunta ang target. At dahil narito ang guhit, bumaba, at pwedeng treasure below sa kanya, sa bato na yan. Kaya detect nyo rin dito, ito na portion. Okay, so peephole. Yan ang peephole. Ayan o. Rectangular siya, so pwedeng ano talaga to. Pwedeng man-made ito. Kaya yan o. Kung silipin nyo ay nakita nyo yung parang tuhod ni Katiet, so pwede dyan na portion. Pero kung doon naman kayo sisilip sa kabila, tingnan nyo naman dito kung ano ang tinatamaan. Kung yung bato na may guhit na paganon, yung bababa na guhit kanina, ay pwedeng dito na portion yun. Ito yung bato, yan. So, sa kanyang harap. Or under sa kanya, pero harap ito. Sa harap. Okay. So, patuloy tayo. Ito yung tinatawag na ano kasi ito eh, sa top view ganito yan. Butas dito, tapos yung tusukin mo yan, katagos sa kabila. Okay, ngayon kung i-side view natin yan pag drawing, okay, gamit tayo ibang kulay. So, halimbawa, ito yung dalawang butas, andin sa loob ng bato ay nagaganon siya, nagaganyan ang korte niya. Para siyang talian ng lubid, di ba? Yan, lubid na ganyan. Kaya tinatawag yan ng iba na angkor. Punduhan daw, punduhan. Yung tatalian ng pundo ng lubid. Kapag ganito na perfect siya na butas dito, kasi magkasing laki, ay pwedeng sign siya ng dalawang item, left and right. Pero kung itong butas dito ay paganyan, ang direksyon parang letter B sa ilalim, pwedeng treasure down below sa bato na yan, kung nasaan ang harapan niya. So ito hindi ito matatawag na telescopic kasi hindi ito matagos. Nagko-curve yung ano niya, nagaganyan. So hindi siya yung telescopic. Ang ibig sabihin ng telescopic ay para siyang teleskopyo, nagaganyan. Yung teleskopyo ng pirate, di ba monocular ang tawag noon. So monocular, ganyan. Sisilip ka diyan. Ngayon, ito na ang pagkakaiba ng peephole sa telescopic. Ang telescopic ay makakapal yan. Ang binubutas. Halimbawa, bumubutas din sila ng ng puno ng niyog. Meron akong ipapakita sa inyo bukas.
yung na-discover naming telescopic hole na remarking sa puno ng niyog. Nakaganyan yan. So dito, binarina to eh. And then, malaman mo na telescopic siya kapag naka-slanting siya papunta sa lupa. Pag silip mo niyan, makikita mo yung ground. Ang ground na tatamaan yan, pag silip mo, yun ang huhukayin. Kaya kapag nakakita kayo ng legit telescopic marker sa mga puno or sa mga bato, siguraduhin nyo lang na talagang barina ang gumawa. Kailangan bilog yung butas niyan. Ngayon, kapag nakakita kayo ng ganyan na marker, 90% na kayo makakuha ng pressure. Okay? Yung kung saan tatama ang paningin nyo, ito yung teleskopyo. Kaya nga lang, lalim yan ay 4 to 7 meters. So kung ang nagbaon yan ay isang batalyon, ay aabot talaga yan sa 7 meters. Kung isang platoon, aabot din sa 7 meters. Pero kung dalawang tao lang ang nagbaon yan, ay pwedeng 2 meters to 3 meters lamang. Pero hindi gagawa ang ganyang sign na telescopic ang mga individual soldier. Ginawa lang yan ng planado na pagbaon. So kung planado yan ay sa general treasure or pwedeng sa emperor. Okay, so yan ang talian na ito o tinatawag na anchor. Actually, ang marka ng anchor tunnel ay ganito. Pundo siya, ganyan. Ang anchor tunnel ay nag-describe yan ng kurte ng tunnel sa loob ng lupa na parang anchor shape. So itong dalawang butas dito sa video ni Katiyets ay pwedeng divided treasure kapag naka-curve lang yung butas. Pero kapag medyo naka-B, nakaganyan sa ilalim, sa loob ng bato, ang pagbutas niyan, yan meaning ay treasure below, under sa bato na yan. Okay, dagdag tayo. Ito ang mga makonsider natin na pyramid shape rock kasi naka-triangle siya. Ngayon, meron siyang manipis na dot to. Mahirap kilatisin yan kapag picture lang kung yan ay man-made o natural kasi maraming dot. Ayan ang dami-daming dot niyan. Pero itong dito, malaki siya. Kaya kung makakita kayo ng triangle kahit na carving lang, may dot sa gitna, ang ibig sabihin yan ay treasure under or treasure inside the rock. Kaya ito pwedeng treasure inside or pwedeng treasure under. Kung yan ay gawa ng Hapon. Kaya walang ibang paraan para malaman kung treasure yan, hukayin talaga yan. At huwag kayong umasa na 50% chance. Napakalapit ng 50% chance. Isipin nyo lang na mayroong 0.01% chance. So hindi 1% ha, 0.01. Sabi nga nila parang tatamaan ka ng kidlat bago ka magtatagpo ng Yamashita treasures. Kahit gabi-gabi ka lumabas, hindi ka tatamaan ng kidlat 1 in a million chance. Pero sa treasure hunting, sa ratio ay 1:100 lang. Hindi katulad sa loto na merong 14 million ang 6 digit merong 14 million combination. Sa treasure hunting, hukay ka ng 100 ka legit signs, meron kang makuhang isa Okay, last symbol. Naubos na pala natin mga katiyats. Okay, so yun lang mga katiyats. Ang pagkakaiba nitong peephole tsaka itong tinatawag na telescopic. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang kayo sa ating channel.